Sa ika-4 at huling pagkakataon sa regular season, muling maghaharap ang Indiana Fever at Chicago Sky sa tinaguriang pinakaabangang tunggalian sa WNBA na ipapalabas sa TV. Sa pagkakataong ito, makikinabang ang Ion, ang Scripps-owned broadcaster na nakipagkasundo ng multi-year agreement noong 2023 para ipalabas ang Friday night games ng liga mula sa mataas na ratings na inaasahan dahil sa pagkakaroon ni Caitlin Clark ng Indiana at Angel Reese ng Chicago sa iisang court para sa Midwestern Dance. Ang parehong koponan na halos buong season ay naglaro ng basketball ay lumalaban upang mapanatili ang kanilang playoff positions. Gayunpaman, ang pagiging average ng parehong team ay mas naging kahanga-hanga ang kanilang ratings performances. Walang sino man na sumusubaybay sa WNBA ang magtatanggi na sina Angel Reese at Caitlin Clark ay ang may malaking epekto sa liga habang dala nila ang kanilang rivalry at mataas na level ng paglalaro mula sa kolehiyo, sabi ni Brian Lawlor, presidente ng Scripps Sports, sa pamamagitan ng email. Ang pareho ay naglaro sa kamanghamanghang antas at nagkakaroon ng mga natatanging rookie seasons. Walang duda na pinalaki nila ang interes sa liga at viewership sa telebisyon. Ipinalabas ng ESPN ang kanilang unang paghaharap noong Hunyo 1 at may 1.53 milyong manonood ang sumubaybay sa laro na nagpasiklab ng pambansang interes at kontrobersya sa loob ng ilang linggo. Ang nangyari ay nakita ng buong mundo at ang masamang reaksyon ng Chicago guard na si Chennedy Carter sa previous play ni Clark ay nagpasimula ng mga mainit na komento at opinyon na lampas pa sa sports, ngunit nagdala rin ng kasabikan para sa rematch makalipas ang 2 linggo. Ipinalabas ng CBS ang 71 at 83 panalo ng Indiana sa kanilang home game laban sa Sky noong Hunyo 16, kung saan nakakuha ng 2.2 milyong manonood para sa laban ng linggo ng hapon at umabot ng 3 milyong manonood. Ito ang pinakapinanood na WNBA game mula noong Memorial Day telecast ng NBC noong 2001. Ang mark na iyon ay nalagpasan makalipas ang 1 linggo nang magharap ang mga team sa Chicago noong Hunyo 23. Ipinakita ng ESPN ang 1-point panalo para sa home team na Sky at ang broadcast na iyon ay may average na 2.3 milyong manonood. Ayon sa liga, umabot sa 3.3 milyong manonood ang rurok. Magkaibang direksyon ang tinahak ng Fever at Sky sa mahigit 2 linggo mula nang bumalik ang liga mula sa Olympic break. Mas maganda ang ipinapakita ng Indiana bago ang pahinga, ngunit tunay na natagpuan ng koponan ang kanilang ritmo mula nang magbalik ang liga, nanalo ng 4 sa huling 5 laro nito. Samantala, ang Chicago ay natalo sa 5 sa huling 6 na laro nito at halos hawak na lang ang huling playoff spot. Ang laro ngayong araw na magaganap sa Wintrust Arena sa Chicago ay nagkaroon ng magandang benta sa mga tiket. Ayon sa ticket technology company na Logitix, ang average resale price na nabenta para ngayong gabi ay nasa $385 na nalampasan ang $280 average resale price ng huling laban noong Hunyo 33. Sa isang season kung saan sumabog ang secondary WNBA ticket market, sinabi ng Logitix na ang Fever at Sky Part 4 ang pinakamatunog na ticket ng season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, pinapanatili ng Los Angeles Clippers si Ivica Zubac para sa ilang taon pa dahil ang Croatian na big man ay pumayag sa 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $58 milyong nitong araw, ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Ayon sa ulat, ito ang pinakamalaking halaga na maaaring makuha ni Zubac para sa 3 taon at tinitiyak ang kanyang pananatili sa loob ng 4 na taon sa halagang $70 milyong. Maaaring hindi maging all-star si Zubac, ngunit ang kanyang rebounding, depensa sa paint at pick and roll na trabaho kasama sina Kawhi Leonard at James Harden ay ginagawa siyang mahalagang bahagi ng core ng Clippers. Hindi masama para sa isang player na nakuha ng team sa maliit na halaga, isang tumatandang Mike Muscala noong 2019. Madali ang desisyon para sa Clippers na bigyan ng kontrata si Zubac sa isang mahirap na off-season. Umalis ang all-star na si Paul George papuntang Philadelphia 76ers sa free agency matapos mabigo ang team na makuha siya sa extension. Nagpaalam din ang team sa mga mahalagang reserves na sina Russell Westbrook at Mason Plumlee habang dumagdag ng mga potensyal na kontributor na sina Derrick Jones Jr., Kevin Porter Jr. at ang nagbabalik na si Nicolas Batum. Si Zubac ay papasok next season kasama sina Mo Bamba at Kai Jones bilang mga big men na nasa likod niya. Sa kabilang balita naman, si Stephen Curry
naganap ng pinakamataas ang sweldo sa NBA sa susunod na season, ay pumayag sa isang taong extension ng kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $62 milyong na magpapanatili sa kanya sa Warriors hanggang 2027, kung saan siya ay magiging 39 na taong gulang. Ang kanyang kontrata ay ngayon naka-align na kay Draymond Green na nagbibigay ng isang pakiramdam ng simula ng katapusan para sa Warriors. Isang bagay na ayaw ni Curry, gusto niyang manalo muli sa Golden State. Ang extension ay isang pagpapakita ng kumpiyansa sa pamunuan ng Warriors, ang parehong pamunuan na nag-sign and trade kay Klay Thompson papuntang Dallas nitong off-season, at isang paalala na gusto niyang tapusin ang kanyang karera sa Bay Area. Gayunpaman, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang manalo ayon kay Marcus Thompson ng The Athletic. Hindi ito naiiba mula sa aking pananaw, sabi ni Curry sa The Athletic. Mayroong pag-appreciate sa posisyon at pagkakataon at suporta mula sa mga taong kasama mo sa paglalakbay. Palagi kong sinasabi na gusto kong maglaro para sa isang team lang sa buong karera ko. Kaya't maganda na nangyari na ang extension at ngayon maibigay ang buong focus sa basketball at sa season. Ang usapan ay patuloy pa rin tungkol sa panalo, sabi ni Curry, at ang pagsasagawa ng mga hakbang na kinakailangan upang mabigyan kami ng pagkakataon. Ang layunin ay hindi nagbago, ang inaasahan ay hindi nagbago. Sinasabi ni Curry na kahit na siya'y nag-extend, hindi nito inaalis ang presyon kay Mike Dunleavy Jr. at sa pamunuan na gawing panalo ang roster na ito. Hindi magiging madali ang manalo kasama ang Warriors na ito. Natapos ang Warriors sa ika-10 pwesto sa West noong nakaraang season na may 46 na panalo. Bagaman masasabi kong medyo bumuti sila nitong off-season, pinalitan si Thompson nina DeAnthony Melton at Buddy Hield, kasama ang pagdaragdag kay Kyle Anderson. Hindi pa rin sila banta sa Oklahoma City, Dallas, Minnesota at Denver sa itaas ng conference. Ang mas malaking issue ay ang mga koponang hinahabol ng Warriors, particular ang Thunder, ay mas bata at patuloy na bumubuti. Upang manalo sa pinakamataas na level, kailangang gumawa ng matapang na hakbang ang Warriors upang magkaroon ng isa pang mataas na antas na shot creator sa tabi ni Curry. At hindi si LeBron James iyon na kakaka-extend lang din sa Los Angeles. Mayroong mga first round draft picks ang Warriors at magagaling na batang players na sina Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski. Kung tama ang trade at sapat na salary matching ni Andrew Wiggins upang makagawa ng malaking trade, ngunit kailangang fit ito sa kanila. Sa ngayon, wala pa ang player na yon at trade na yon. Ibig sabihin, lahat ng mga players na nabanggit bilang mga potential na trade pieces ay kailangang mag-step up para manalo ang Warriors ng mas marami ngayong season. Kailangang manatiling nasa court si Draymond Green, kailangang consistently bumalik si Wiggins sa dating bersyon ng kanyang sarili, at ang youth movement ni Kuminga at Podziemski ay kailangang umusad. Walang gaanong margin for error ang Warriors, ngunit posible ang isang top 6 finish kung mapapaboran sila ng lahat ng bagay. Maaaring hindi ito ang tagumpay na pinapangarap ni Curry, ngunit ito ay isang simula. Tandaan lang na ang apoy ay nariyan pa rin kay Curry, isang bagay na ipinakita niya noong Paris Olympics. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa layunin ni Curry? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.